guys, so ito na, sineset up ko na yung ating JBL VM500 na wireless microphone na nabili sa Manila. Okay, so ito yung dalawang microphone na wireless tas antenna, yung isa nakakabit na, and then yung yun yung holder para maiwasan gasgas, and then ano pa ba, nakakabit ko na din yung apat na AA battery. Ngayon papakita ko yung mga knobs and button ng mic natin. So ito yung button ng power, syempre pang on and off, and then ito yung pag-set ng frequency. Yung button na up and down, try natin. Button na up and down, click lang natin yan, tataas siya, and then 76 channel. So kung gusto natin i-set, press lang natin siya, okay? Then ito yung volume ng channel 2. Ganun din, ito yung pag-set ng frequency sa channel 1. Ganun din, same lang, volume. And brought to you by JBL by Harman. Ang maganda dito is meron siyang paglalagyan or pagkakabitan sa ating music rack or mga processors rack. And then ito yung kanyang likod. Meron siyang saksakan, syempre, power rod. And then ito yung antenna niya. Kailangan natin ikabit yung antenna niya mamaya. Yung dalawang antenna. And syempre, yung feature natin or i-compare natin yung walang antenna and then merong antenna. So ito yung balance XLR niya. Kailangan natin yan kung gusto nyo lang. Pero kung wala kayong XLR, kasi limited lang naman yan, okay lang naman na itong audio output ang gamitin natin to speaker. So audio output to input ng speaker natin. Okay, so all set na tayo. Brought to you by Kevlar KR510A, 500 watts na active, and meron siyang passive na speaker. So i-review na rin natin siya na meron siyang line in na isa and then sub out na isa din. May FM mode din yan. Okay. So yan, itetest natin siya ngayon. So i-volume down muna natin. I-volume down muna natin siya. Then long press lang for 2 seconds. Magpapakita na yung kanyang frequency. Yan, channel 176. So ito yun. Check natin. Volumean lang natin guys. Volumean natin. Yan. Hey, sound. Sound check. Praise God. Praise God. Bali may echo siya. May echo yung speaker natin. Hello. Sound check. Praise God. Tapos, itong channel 1 naman natin na walang antenna. Take note, wala siyang antenna. Although, parang basic na to sa iba. Pero at least, alam natin may differentiate natin kung ano yung pagkakaiba ng walang antenna tapos merong antenna. So, yan. Gumagana naman siya pag malapitan. But, mapapansin niya na parang may buffer or parang buzz sounds sa speaker kasi nga mahina yung kanya. Yan. Ganyan pa mawawalan siya ng frequency or connection. Sound check. Sound check. Medyo parang nagbabuzz siya. Okay? So ngayon, ang solusyon dyan, syempre ikabit natin yung antenna. So yan, naikabit na natin yung dalawang antenna. Ang i-check ko naman ngayon is yung distance niya. Kung totoo bang 150 meters away ay kaya niya pang mahagilap yung kanyang signal. So, let's go. Bababa ako ng bahay and then check lang natin yan. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Medyo nawawala na siya. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Hi, sound check.
50 meters pa lang to guys. Kaya pa naman niya. Sound check. Tingnan natin kung may mga interference. Kung kaya niya magilap. Sound check. Sound check. Sound. Raise. Sound check. Sound check. Sound check. Kaya. Labas tayo ng bahay. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. 100 meters na to guys. Sound check. Labas ng bahay. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Okay, so 120 meters. Nandito na tayo sa labas ng bahay. Sound check. Hey, sound. So balik na tayo sa loob. Channel 1, sound check. Ang napansin ko dito sa channel 1 is nawawala-wala. Sound check. Medyo nagbabat. Nawawala. In channel 2, maganda siya. Kahit nakatalikod ako, maraming interference. Maganda yung signal pick up niya. So, yun lang. Hindi ko alam baka either yung battery, pero bago pa naman yung battery. Sound check. Sound check. So, yan yung JBL VM500 na wireless. So, ngayon naman ang re-review natin is itong Shure TW410 na nabili natin sa Manila. Yan, bagong-bago. So, syempre, na-install ko na siya. Meron siyang cord, papuntang speaker, and then power cord. 4 na antenna para, syempre, magkaroon siya ng magandang frequency. Nandyan pa yung tatlong mic. Ito-testing pa natin yan. So, meron na din siyang kasamang battery. Yan, parang wala pang frequency kasi nga nakapatay pa. Pag meron na, syempre, connected na yan. So, sound check. Naka-preset kasi yan sa mic. Sound. Yan. Tapos, hindi pa siya ma-feedback. Malapit na ako sa speaker, tas malapit. Ay, malakas na yung speaker. And then, malapit pa ako. Pero, volume ng mic sa speaker. Sa speaker. Kasi hindi pa siya nag-feedback. So, ibig sabihin, maganda nga. Yan, naka-full volume sa speaker natin. Pero sa mic natin, sa volume dito is naka-half one. So, malakas na din siya. Sound check. Sound check. So, yan. Ang i-review natin ngayon naman is yung kanyang distance. Kung totoong 150 meters. So, lalayo ako sa speaker and maraming interference. Pader na makapal. So, sound check. Sound check. Malayo na ako sa bahay. Mga 50 meters na to. Sound check. Kaya na humusga at dito na ako sa labas ng bahay. Sound check. Nandito na ako sa gate. Ako sa labas ng bahay. Sound check. So, sound. Dito na ako pakalsakta. Okay. Medyo nawawala tayo. Pakalapin na talaga. Kung isipin mo, kung nasa event ka, syempre, kayang-kaya nito lalo na pag nakataas tong mic o yung kanyang receiver. So, yun lang guys. Comment down below and I want to know your comments.